Honor Liwag Memorial High School, Junior High School, ang inyong magiging tagapagdaloy sa araw na ito. Ang pagdiriwang na ito ay isang makabuluhang pagtitipon kung saan ating binibigyang pugay ang mga guro, lider ng paaralan, kawani at mga institusyong nagpamalas ng natatanging husay, dedikasyon at malasakit sa larangan ng edukasyon. Isa itong pagkilala sa mga taong naglilingkod hindi lamang bilang mga tagapagturo, kundi bilang tunay na ilaw at inspirasyon sa paghubog ng isipan at puso ng kabataan. Mga ilaw na patuloy na nag-aambag sa pag-unlad ng ating lipunan at kinabukasan. Ang Gawad Tanglaw ay nagbibigay diin sa kahusayan sa pagtuturo at pagpapaunlad ng edukasyon at sa mga taong may malasakit na higit pa sa kanilang tungkulin. Sa pagtitipong ito, ating ipinagdiriwang ang mga kwento ng inspirasyon, profesionalismo, pagbabago at pag-asa na hatid ng mga nagsipagwagi sa kani-kanilang mga paaralan, komunidad at larangan. Sa pagkakataong naanyayahan ko po lahat na tumayo para sa sabay-sabay na pag-awit ng isang makabayang awitin. Ito ay isang paalala ng ating pagkakaisa, dangal at panata sa paglilingkod para sa edukasyon at sa sambayanang Pilipino. Susundan ito ng isang panalangin, isang ritual, isang banal na seremonya. Sama-sama nating damhin ang presensya ng Panginoon sa pangunguna ni Ma'am Lucia M. de Guzman, Education Program Specialist 2. Iyuko po natin ang ating mga ulo at ipikit po natin ang ating mga mata at tayo po'y sama-samang manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay at pagkakataong magsama-sama ngayong araw para sa 2025 Gawad Tanglaw. Salamat po sa mga guro, tagapamuno at mga katuwang na patuloy na nagiging ilaw at gabay sa landas ng kaalaman. Sa kanilang sakripisyo at dedikasyon, maraming kabataan ang nagkaroon ng pag-asa at direksyon sa kanilang kinabukasan. Naway patuloy ninyong pagkalooban ng lakas, talino at malasakit ang bawat isa sa kanila upang magpatuloy sa kanilang misyon ng pagtuturo at paglilingkod. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga tatanggap ng parangal ngayong araw. At ito'y maging inspirasyon hindi lamang sa kanila, kundi sa buong komunidad ng edukasyon at ng SDO Gapan City. Kinikilala po namin na ikaw ay Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Gabayan po ninyo ang aming programa upang maging maayos, mapayapa at makabuluhan. Pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas at sa gabay ng banal mong Espiritu, ang lahat ay magsabi ng Amen. Panahon ng pagkakataon ay babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nung tayong dalawa'y unang nakita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman. Noong tayong nagsimula, wala dapat tumula. Natatandaan mo pa ba? Inulit ko
pong magsiupo ang lahat. Isang karangalan ng ating pagtitipon ngayong araw para sa 2025 Gawad Tanlaw Awards, parangal sa mga natatanging liwanag ng edukasyon. Isang selebrasyon ng husay, dedikasyon at di matatawarang paglilingkod ng mga samahangang patuloy na nagsisilbing tanglaw sa landas ng edukasyon. Ikinalulugod ko pong ipakilala ang isang lider na patuloy na nagbibigay inspirasyon at suporta sa adhikain ng kalidad at makabayang edukasyon. Upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita, ating palakpakan ang ating katuwang na tagapamanihala ng sangay ng mga paaralang panlungsod ng Gapan, Dr. Elizabeth O. Latorilla. So maraming salamat tagapagpadaloy ng programang ito. Lalim ah. Okay, so good afternoon. Bakit malungkot tayo? This should be a celebration, right? Oh, kaya yung focus kanina nung cameraman ay sa akin eh. Ako lang naka-smile eh. Kaya todo ako smile eh. Tapos tinitingnan namin, pinapansin namin kayo, walang naka-smile. Di ba celebration ito? Celebrations of achievements, we are part of this. Sa mga awardees natin, right? So dapat maging masaya. Right? Okay. Sige. Again, good afternoon. Okay. So, my respect and greetings, of course, to our Schools Division Superintendent, Sir Enrique Angeles, na napakagwapo, and also proudly announced that nanalo po siya sa SOMOS, sa associations of the SDS and ASDS, Best Dress. Na pinaninindigan niya until now. Tingnan niyo naman, okay, sir? So, our very dynamic and very innovative School Division Superintendent, Dr. Enrique, aka as Sir Ricky, right? So, good afternoon po. And of course, the two chiefs of the divisions, we have Ma'am Ruth, ayan. And then with her, the education program supervisors, na mayroon pong isang nadagdag sa kanila. Hulaan niyo kung sino. Ayan. Mamampi, tumayo ka nga. Tayo ka nga. Awardee din siya, right? See? Di kita nakilala, promise. Very good, okay? So, and of course, the ESGO chief under the leadership of Mama Sre. Ayan, straight from Baguio, right? Galing po siya ng seminar from Baguio. Dumiretso sa diyan. So, naka-Pilipinyana siya from Baguio to here. Panindigan mo yan. And of course, with Mama Sre, the good family, nandun sila lahat. And of course, the different, the unit heads, the SDO unit heads. Saan yung mga unit heads? Tumayo nga kayo para ma-recognize naman kaganda ninyo. You kindly stand, okay. Okay, may award din tayo sa mga unit heads natin. Okay? And of course, a special mention to the proponent of this event, ang naka-blue. Sabi ko, match ka naman yung, ayun, blue. Pati yung mga awards, kulay blue. Match ka talaga. Sabi ko, okay, tumayo ka. Okay, ayan. Ito na siguro ang last niya. Last for this year, right? We will be retiring na kasi. Like Ma'am Friendship Lucci, no? Oh, okay, so maraming salamat po. And of course, I would like also to recognize the evaluators, the praise committee. Where are the praise committee? Ayan, praise committee, you kindly stand. We made this evaluation and assessment, kaya nga meron tayong mga awardees now. The praise committee, tumayo nga, palakpak po sa mga nagpakahirap po for the assessment and evaluations. The praise committee po, okay? So that is why we have this activity, this event. We have the awardees because of the diligent assessment and evaluations of our praise committee. Maraming salamat po sa inyo lahat, okay? So another thing, so this event, these occasions, these celebrations, of course,
is more than just a recognition. More than recognitions of your achievements, our dear awardees and honorees. So Gawad Tanlaw honors the individual, you, my dear, and of course the institutions or the schools. So that serve as beacon of excellence, dedications, and inspiration in educations. Your unwavering commitment and meaningful contribution have truly made a positive impact on our school and most importantly, on the lives of our learners. That is the main goal of this, okay? And the other objectives of this activity already mentioned by the MC. So no need for me to reiterate them, okay? So as we gather today, we celebrate. So we should be happy. We should be cheers, celebrating this activity, this event with our honorees, with our awardees. So we celebrate not only achievements, but also the values of service, the values of leadership and collaboration that strengthen our educational system. May this event inspire each one of us to continue working together in nurturing quality education and in shaping a brighter future for the learners of Gapan City. So once again, welcome to this 2025 Gawad Tanlaw, and thank you for being part of this meaningful celebration. May today's program be both memorable and successful. So with that, God bless everyone and congratulations again to all our awardees. Thank you. Maraming salamat, Madam Elizabeth O. Latoria. Sa bawat paaralang umuunlad, sa bawat mag-aaral na natututo, at sa bawat guro at kawani na nagsisilbing ilaw ng kaalaman, naroon ang pamumuno at patnubay na nagbubuklod sa ating adhikain bilang isang dibisyon. Isang edukasyong makabayan, makatao, at dekalidad. Upang higit nating mapagyaman ang diwa ng pagkilala at inspirasyon ngayong araw, ikinalulugod ko pong ipakilala ang isang leader na patuloy na bibigay tanglaw sa direksyon ng edukasyon sa ating dibisyon. Isang huwarang lingkod bayan na may malinaw na bisyon para sa kapakanan ng bawat mag-aaral, guro at mga kawani. Mga iginagalang na panauhin ating pakinggan ang mensahe at inspirasyon na magbumula sa ating tagapamanihala ng mga sangay ng mga paaralang panlungsod ng Gapan, ating palakpakan, Dr. Enrique E. Angeles Jr. Seso 6. Thank you, ma'am. No, thank you. So, magandang hapon sa inyong lahat. Ramdam ko nga yung kaseryosohan ngayong hapong ito. Ano? Siguro dahil nagseryoso ko about this award. The story of this, kung bakit tayo nakapilipinyana, sabi kasi ni Ma'am Flor, sabi ko, Ma'am Flor, huling hirit mo na ito. Kailangan ay hindi makakalimutan ng mga awardees. Ang unang damit ay, nakabikini ba? Naka-casual. Casual, which is, lagi naman nating isinusuot. So sabi ko, Pilipinyana, para maramdaman natin na ang ginagawa natin ay hindi lamang para sa ating sarili, hindi lamang para sa ating paaralan, kundi sa ating bansa. Na nakikita na natin unti-unting nalulugmok at nakakalungkot panoorin sa social media na tayo mga Pilipino ay parang nagkakawatak-watak na. Kaya naisip ko na kahit man lang dito sa bayan ng Gapan,
tayo ay magkaisa at magsilbing natatanging liwanag ng edukasyon. Ang ganda ng tema, natatanging liwanag, at ang liwanag ay nagniningning kapag ka nasa kadiliman. And hopefully, ang liwanag na ito ay manatili sa mga pagsubok na daraan sa ating buhay. Ang liwanag na ito, kahit maliit na liwanag lamang, at napunta ka sa kadiliman, tiyak ikaw ang makikita. At maraming salamat sa mga natatanging empleyado, natatanging guro ng Bayan ng Gapan, ng DepEd Gapan, dahil kayo'y nagsilbing liwanag sa amin. Hindi lamang sa aming buhay, kundi sa buhay ng inyong mga mag-aaral. So, salamat. At ang sabi ko, unti-unti nating iibahin ang pagbibigay ng award. Minsan kasi, yung award o yung outstanding employee ay parang nagiging pangkaraniwan. Habang pinapanood ko kayo kanina, sabi ko, parang may kulang sa attendees. At ang kulang ay inyong pamilya. So siguro sa susunod, di bali wala na yung mga principal, pamilya ang isasama natin. Pero babudgetan natin dahil ang principal naman din natin ay ating mga kapamilya at sila ay proud na kayo ay nandirito sa inyong harapan. Joke lang yan mga principal, baka kayo magseryoso na naman. Ang pamilya kasi ang ating tinatakbuhan sa panahon ng pagsubok, pero masigit dapat nating pinakikita ang kasiyahan sa ating pamilya. Ito ay maipagmamalaki natin, maipagmamakupuri ng bawat isa sa atin na ako ay naging liwanag ng SDO Gapan City. At iisa-isahin natin ngayon ang mga liwanag na ito. Liwanag na nagsisilbing inspirasyon. Una, ako po bilang pinuno ng DepEd, pag nakikita ko ng mga awardees, ang mga kayo, hindi sa division, sa region, at kahit sa maliit na bagay na inyong ginagawa, iyon ay nagsisilbing inspirasyon sa akin para lalo pang maglingkod. So muli po, sana kahit sa maliit na bagay na ito, kayo ay nabigyan namin ng kasiyahan. Kayo ay nabigyan namin ng karangalan at kayo ay makapagsasabing ako'y talagang dangal ng bayan ng Gapan at liwanag ng edukasyon. Kaya baunin ninyo ang liwanag, baunin ninyo ang liwanag na ito upang ang lahat ng inyong mapuntahan ay magliliwanag din. Baunin ninyo lalo na sa kadiliman dahil doon kayo mas makikita at doon kayo mas madarama. Huwag kayong pumunta sa kapwa ninyong liwanag. Mas pumunta kayo sa mga tao na nangangailangan ng inyong liwanag. Mas pumunta kayo kung saan kayo kinakailangan dahil ang award na ito ay magsisilbing gabay ng lahat na may pag-asa dahil mayroong katulad ninyo na nagbigay ng liwanag. So itong taon na ito ay simula pa lamang ng pagbibigay ng mas marami at makabuluhang karangalan. Itong taon na ito ay simula pa lamang na ang mga awardees ay mararamdaman na sila ay talagang pili at hindi napilitan lamang. Sabi ko kay Ma'am Beth, itong mga awardees na ito, pagka nagkaroon ng search sa region, sa civil service, sa national or any award, nagbibigay ng mga award ng mga institusyon, kayo na ngayong taon na ito. Kaya patuloy at patuloy na kayo ay aming ilalaban dahil pili na kayo sa division. Kung magkakaroon man ng search sa DepEd Regional Office, gumayak na kayo. Tiyak kayo pa rin ang mahihirapan. Kung magkakaroon ng search sa civil service, gumayak na rin kayo dahil hindi tayo papayag na ang award na ito hanggang dito lamang sa ating institusyon. Dadalo yung liwanag ng DepEd Gapan City kahit saan pa man ito pumaroon. Dadalo yung liwanag ng DepEd Gapan City at magsasabing, sa Gapan, may tunay na bayani at kayo po iyon. Salamat at magandang hapon sa inyo lahat.
Maraming salamat po, Dr. Angeles. Makaaasa po kayo ng bawat isa pong narito ay magsisilbing liwanag ng ating dibisyon, ang SDO Gapan City. Dumating na po tayo sa ating pinakahihintay na bahagi ng 2025 Gawad Tanglaw Awards para nga sa mga natatanging liwanag ng edukasyon. Ang sandali ng pagkilala sa mga individual at institusyong nagsilbing tunay na liwanag ng kaalaman, pag-asa at inspirasyon sa larangan ng edukasyon. Ang bawat parangal na igagawa ngayong araw ay kumakatawan sa husay, dedikasyon at di matatawarang paglilingkod ng mga guro, leader, kawani at paaralang patuloy na nagbibigay hugis sa kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Sa pagkakataong ito, ating bibigyang pugay ang mga natatanging individual na nagpamalas ng kahusayan at inobasyon. Mga tanglaw na patuloy na nagbibigay liwanag hindi lamang sa silid-aralan, kundi sa buong dibisyon ng Gapan. Ating sisimulan ito sa teacher categories. Inanyayahan po ang gurong nagkamit ng karangalan kasama ang kani-kanilang mga school head sa pag-akyat po dito sa ating entablado. Kilalanin natin ang nagkamit ng Most Outstanding Teacher in Kindergarten Award. Siya ay huwaran ng kahusayan. Inanyayahan po ang ating pong SES at ASDS po para po sa pag-award po ito po sa ating entablado. Inanyayahan din po ang ating CID and SGOD Chief po. Sa akyat na lang po. Ayan. Thank you po. Kilalanin natin ang nagkamit ng Most Outstanding Teacher in Kindergarten Award. Siya ay huwaran ng kahusayan, dedikasyon at malasakit sa edukasyon. Isang gurong patuloy na nagniningning sa larangan ng pagtuturo, pananaliksik at paglikha ng makabuluhang kagamitang pampagkatuto. Sa kanyang mga parangal, ambag sa kurikulum at walang kapantay na pagmamahal sa mga bata at kapwa-guro, siya ay tunay na hiyas ng edukasyon. Isang leader na nagbibigay liwanag at inspirasyon sa bawat batang kanyang hinuhubog. Nagkamit ng iba't ibang karangalan sa edukasyon tulad ng 3rd Gapandangal sa Edukasyon Praise Awards 2024 Outstanding Teacher at Top 10 Individual Search for Outstanding Elementary Teacher. Ang hinilang na 2025 Gawad Tanglaw Awards Most Outstanding Teacher in Kindergarten, ating palakpakan ang Master Teacher 2 ng San Nicolas Central School, Ginang Rose Ann D.C. Esguera. Muling pagbati sa ating 2025 Gawad Tanglaw Awards Most Outstanding Teacher in Kindergarten, Ginang Rose Ann D.C. Esguera ng San Nicolas Central School. Ngayon naman ay ating kinalanin ang nagkamit ng Most Outstanding Teacher in Elementary Award. Sa bawat silid-aralan na kanyang ginagalawan, may liwanag natin ang dedikasyon, talino at malasakit. Ito ang tatak ng gurong ito. Isang natatanging guro sa elementarya. Sa mahigit na 15 taon, natakad na paglilingkod, siya ay naging haligi ng kahusayan at inobasyon. Ginagawang makabuluhang karanasan ng pagkatuto
at hinuhubog ang mga guro bilang mga leader ng pagbabago. Bilang iskola ng Sineo Iapag at paanang tagapagtaguyod ng mga programa tulad ng Project K-Pop Plus, patuloy niyang pinapanggay ang kultura ng kahusayan, integridad at sama-samang pag-unlad. Siya ay hindi lamang isang guro. Siya ay isang tagapanguna, inspirasyon at bisyonaryong leader na nag-iiwan ng bakas sa puso at isipan ng bawat kanyang pinaglilingkuran. Kilala bilang Regional Outstanding Teacher 3, Regional Outstanding Teacher in Reading at Outstanding Master Teacher 1. Ating palakpakan ang hinirang na 2025 Gawad Panglao Awards Most Outstanding Teacher in Elementary, ang Master Teacher 1 ng Gapan East Integrated School, Ginang Maria R.V.S. Velayo. Muli pagbati sa ating Most Outstanding Teacher in Elementary, Master Teacher 1 ng Gapan East Integrated School, Ginang Maria R.V.S. Velayo. Ngayon naman ay ating kilalanin ang nagkamit ng Most Outstanding Teacher in Junior High School Award. Isang huwaran ng kahusayan, malasakit at makabagong pagkatuto. Isang master teacher na hindi lamang hinuhubog ang isipan ng mga mag-aaral sa larangan ng matematika, kundi patuloy ding nagbibigay inspirasyon sa kapwa-guro sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, pananaliksik at makabuluhang inobasyon. Sa kanyang pusong mapagkalinga at isipang bukas sa pagbabago, pinatutunayan niyang ang tunay na guro ay habang buhay na mag-aaral at lingkod ng edukasyon. Nagtapos ng Doctor of Education degree, major in Educational Leadership and Management sa Wesleyan University, Philippines, at kinilala bilang 2021 Division Most Outstanding Junior High School Teacher, ating pasalubungan ng masigabong palakpakan ng 2025 Gawad Panglao Awards Muli pagbati sa ating Most Outstanding Teacher in Junior High School, ang Master Teacher 1 ng Warner Liwag Memorial High School, Junior High School, Dr. Rainier M. Arellano. Dumako tayo sa nagkamit ng Most Outstanding Teacher in Senior High School Award. Isang huwaran ng inobasyon, dedikasyon at malasakit sa edukasyon. Bilang isang masigasig at bisyonaryong guro, patuloy niyang pinapanday ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto sa pamamagitan ng makabagong pananaliksik
at proyekto na tunay na nakabot sa pangangailangan ng mga mag-aaral at mga guro. Higit pa sa kanyang husay sa pamumuno, siya rin ay isang inspirasyon at gabay sa kapwa-guro, nagpapaguyod ng kultura ng pagtutulungan, pagunlad at kahusayan sa buong komunidad ng paaralan. Ang kanyang profesionalismo, integridad at dedikasyon ay hindi lamang kinilala sa paaralan, kung hindi pati na rin sa mas mataas na antas bilang patunay na siya ay isang tunay na modelo at leader ng edukasyon. Kinilala bilang 2020 InstaBright National Awards for Educators Outstanding Researcher of the Year, 2020 Outstanding School Partnership Focal Person at 2024 Natatanging Guro sa Sekundarya, Gurang Mapanaliksik at Gurang Inobatibo Award. Ating silubungin at palakpakan ang 2025 Gawad Tanglaw Awards Most Outstanding Teacher in Senior High School, ang Master Teacher 2 ng Maruhat National High School, Inoong Roland P. Lopez. Maraming salamat po at muli pagbati sa ating Most Outstanding Teacher in Senior High School, ang Master Teacher 2 ng Maruhat National High School, Inoong Roland P. Lopez. Sa bahaging ito, ating makikilala ang nagkamit ng Most Outstanding Inclusive Education Teacher Award. Isang huwarang guro na nagbibigay liwanag at pag-asa sa bawat nag-aaral. Bilang isang dalubhasa sa special needs education, siya ang nanguna sa pagpapaunlad ng inclusive education sa Gapan South Central School, lalo na para sa mga mag-aaral na may kapansanan sa pandinig at paningin. Bukod sa kanyang kahusayan sa pagtuturo, siya rin ay isang bihasang tagapagsalita, mentor at sertipikadong tagapagsalin sa sign language na may pusong puno ng tiyaga, malasakit at paniniwala sa kakayahan ng bawat bata. Ang kanyang dedikasyon at inobasyon ay hindi lamang nakilala sa paaralan, kung hindi sa buong rehiyon, na patunay na siya ay isang tunay na inspirasyon at haligi ng inklusibong edukasyon. Isa sa kanyang mga ipinagmamalaki ay ang kanyang pagiging miyembro ng Regional Core Trainers in Special Needs, kinilala bilang 2022 Outstanding Teacher in Elementary. Ating palakpakan ang 2025 Gawad Tanglaw Awards Most Outstanding Inclusive Education Teacher, ang Special Education Teacher 1 ng Gapan South Central School, Binibining Rhea V. Picastro. Inaaniyahan din po ang kabiyak ng puso ng ating awardee na si Binibining Rhea De Castro. Nandito po ba ang kanyang kabiyak ng puso? Muli pagbati sa ating Most Outstanding Inclusive Education Teacher, Special Education Teacher 1 ng Gapan South Central School,
pinili ni Roya V. De Castro. Para sa huling kategorya sa mga karangalang pangguro, ating kikilalanin ang nagkamit ng Most Outstanding School Leader Award. Unahin natin ang sa elementarya. Isang huwaran sa paglilingkod ng may puso at layunin. Mula sa pagiging masigasig na guro sa kindergarten hanggang sa pagiging isang iginagalang na school head, pinanday ang kanyang landas ng sakripisyo, pananampalataya at kahusayan. Bilang pambansa at panrehiyang tagapagsalita, Sumaya Scholar at pinarangalan bilang 2019 Division Most Outstanding Kindergarten Teacher at naging finalist sa Regional Search for Outstanding Teachers and School Heads, nag-iwan ng marka ng isang leader na mapagpakumbaba, mapagmahal at makabuluhan. Isang inspirasyon sa edukasyon at sa bawat buhay na kanyang hinawakan. Ating pasalubungan ng masikabong palakpakan ang 2025 Gawad Panglao Awards Most Outstanding School Leader in Elementary, ang Head Teacher 1 ng Gapan North Central School, Ginang Micaela M. Obrador. Muli, pagbati sa ating Most Outstanding School Leader in Elementary, Head Teacher 1 ng Gapan North Central School, Ginang Micaela M. Obrador. Ating naman kilalanin ang nagkamit ng Most Outstanding School Leader Award Antas Sekundarya. Sa paniniwalang ang lakas ng paaralan ay nagmumula sa pagkakaisa, ang Head Teacher 3 ng San Nicolas National High School ay isang leader na hinubog ng 21 taon ng karanasan sa silid-aralan at 14 na taon ng tapat na pamumuno bilang Head Teacher. Isinasabuhay niya ang adhikaing One School, One Vision, isang pamumulong makatao, patas at may malasakit kung saan ang bawat guro, mag-aaral at stakeholder ay pinakikinggan at pinahahalagahan. Mula sa teknikal na paggabay, pamumuno ng DRRM, MAPE, TLE at gulayan sa paaralan hanggang sa pagtiyak sa seguridad ng lupang kinatatayuan ng kanilang paaralan, ang kanyang pamumuno ay patunay na ang tunay na serbisyo ay tahimik, ngunit pangmatagalan. Isang buhay na alay para sa kabutihan ng buong komunidad ng paaralan. Ating pasalubungan ng palakpakan ang 2025 Gawad Panglao Awards Most Outstanding School Leader in Secondary, ang Head Teacher 3 ng San Nicolas National High School, walang iba, Ginoong Johnny M. Pascual.
pagbati sa ating most outstanding school leader in secondary, Head Teacher 3 ng San Nicolas National High School, Ginoong Johnny M. Pascual. Muli po ay inaanyayahan ang lahat ng outstanding teacher and school leader dito po sa ating entablado para sa pangkalahatang pagkuha ng inyong larawan. Ating palakpakan ang mga most outstanding teachers at school leaders ng SEO Gapan City. Maraming salamat po at muli pagbati sa lahat ng mga tinanghal na most outstanding teacher. Ang bawat parangal ay mas lalong nagiging makabuluhan kapag sinasamahan ng sining, talento at puso upang magbigay sa atin ng isang pampasiglang bilang. Narito ang Teacher 2 mula sa San Nicolas National High School, Senior High School. Ating palakpakan, Binibining Errol Jana R. Zaban. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang kanta pong ito ay para sa lahat ng guro at punong guro na tumanggap ng award para sa Gawad Tanglaw. Ang mundo may problema. Minsan nahihirapan kayaan masabi di ko na kaya. Tingin ka lang sa langit, pagkasakaling may masumpal, o di kaya ako'y tumahatin. Nalaman mong kahit kailan ay kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo ang katiyakan, ang kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, minsan madarama mo ang mundo. Gumuhong sa ilalim ng iyong mga paa, at ang agos ng problema ay tinatangay ka. Tingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpal, o di kaya ako'y tumahatin. Malaman mong kahit kailan hawak kamay,
And the next song po is para po sa lahat ulit. Dahil ito ang laging namumutawi sa mga bata kung hindi ang pasasalamat para sa inyong effort at galing para sa pagtuturo sa mga bata. Kung ito ang huling ahit na awitin, nais kong sanggapin ng ginawang kulay ang mundo. At kung mayroong sasabihin, nais kong malaman ika'y bahagi na ng buhay ko. Kasama kitang lumuhay. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang pangitong para sa'yo at kung maubos ang tinig, di magsisisi dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat, sana iyong marinig bigok ng damdamin. Ikaw ay mahalaga sa akin. Ang awiting ito'y iyong dinggin. At kung marinig ang panalangin, lagi kang naroroon. Humihiling ng pagkakataon. Masabi ko sa'yo ng harapan. Kung gaano kitang kailangan. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi dahil iyong narinig mula sa labi ko. Ito na ang pagkakataon. Walang masasayang na mananatili ka sa puso ko kailanman. Para sa'yo ako'y lalaban. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat, ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat,
Thank you po. Congratulations po sa lahat ng awardees po. Maraming salamat, Ma'am Edel Jonah B. Zaba. Sa bahaging ito, atin na pong kikilalanin ang mga nagsipagwagi sa non-teaching category. Muli, inanayahan po ang ating pong STS, ASDS, SGOD at CID Chief po para sa paggawad po. Para sa mga nagsipagwagi sa 2025 Gawad Tanglaw Awards Non-Teaching Category, kilalanin natin ang nagwagi bilang Most Outstanding School-Based Teaching Personnel. Isang masipag, may kakayahan at delikadong Administrative Officer 1 ng San Nicolas Central School na may 8 taong karanasan sa DepEd Division ng Gapan City. Kabilang ang paglilingkod sa accounting unit ng Division Office, siya ay kilala sa kanyang husay sa administratibong suporta, pamamahala ng tauhan, wastong paglikda ng pondo at pangangalaga ng mga ari-arian ng pamahalaan at ng ating dibisyon. Taglay ang Master's Degree in Business Administration, patuloy niyang ipinakikita ang profesionalismo, integridad at kahusayan sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin kasabay ng aktibong pakikilahok sa mga programang pangkalusugan at BRRM ng paaralan. Ang kanyang positibong disposisyon at mahusay na performance ay patunay na kanyang matibay na dedikasyon sa kalidad ng serbisyo. Ating pasalubungan ng masigabong palakpakan ang 2025 Gawad Tanglaw Awards Most Outstanding School-Based Non-Teaching Personnel Administrative Officer 2 ng San Nicolas Central School. Ating palakpakan, Binibining Rachel Ann P. Santiago. Inanyayahan din po ang ating pong accountant na kanyang kapatid para po sumama sa ating photo op po dito sa ating entablado. Muli pagbati sa ating Most Outstanding School-Based Non-Teaching Personnel Administrative Officer 2 ng San Nicolas Central School, Binibining Rachel Ann P. Santiago. Makikilala naman natin ngayon ang nagkamit ng Most Outstanding Non-Teaching Personnel sa Office of the Schools Division Superintendent. Isa siya sa pinakamasipag at pinakamahusay na kawani ng ating dibisyon. Siya ay isang maalam, epektibo at episyenteng budget officer na may mataas sa antas ng profesionalismo. Bagamat may kahigpitan siya sa trabaho, handa naman siyang magturo at magbahagi ng kanyang mga kaalaman. Kilala siya sa pagiging detalyado, lalo na sa paggawa ng mga ulat at sa pag-update ng mga sistema. Hinahangaan siya bilang isang mabuting leader na kayang humarap sa pressure ng may kalmado at profesional na pag-uugali. Mahigpit siya sa pagsunod sa mga alituntunin ngunit nananatiling maalaga at makatao sa kanyang mga kasamahan. Siya ay isang huwaran at inspirasyon ng marami sa opisina ng dibisyon.
Narito na ang 2025 Gawad Panglao Awards. Most Outstanding Non-Teaching Personnel in the Office of the Schools Division Superintendent, Administrative Officer 5 ng Budget and Finance, Binibining Josefina D. De La Rosa. Pagbati sa 2025 Gawad Panglao Awards, Most Outstanding Non-Teaching Personnel ni Office of the Schools Division Superintendent, Administrative Officer 5 ng Budget and Finance, Binibining Josefina D. De La Rosa. Kilalanin natin ang nagkamit ng Most Outstanding Non-Teaching Personnel in the Curriculum Implementation Division. Isang masipag at mapagkakatiwalaang kawani na sumasalamin sa dedikasyon, tiyaga at tahimik na kahusayan sa serbisyo. Sa loob ng mahigit 20 taon, nagsilbi siya una bilang billing clerk at secretary sa SVEC Cable TV kung saan hinubog niya ang kanyang kakayahan sa dokumentasyon, pag-aayos ng mga talaan at suportang administratibo. Bilang isang ina ng 4 na anak, naipakita niya ang kahangahangang balanse sa pagitan ng pamilya at trabaho. Kilala siya sa kanyang pagiging detalyado at malasakit na may mahalagang ambag sa maayos na pagpapatupad ng mga gawain sa edukasyon. Sa likod ng bawat proseso at papeles na kanyang inaasikaso ay ang kanyang hangaring makatulong at makapaglingkod ng tapat para sa ikabubuti ng lahat. Ating palakpakan ang 2025 Gawad Panglao Awards Most Outstanding Non-Teaching Personnel in the Curriculum Implementation Division, ADES 3, Ginang Amparo G. Constantino. Pagbati sa 2025 Gawad Panglao Awards Most Outstanding Non-Teaching Personnel in the Curriculum Implementation Division, ADES 3, Ginang Amparo G. Constantino. Ngayon ay ating makikilala ang nagkamit ng Most Outstanding Non-Teaching Personnel in the School Governance and Operations Division. Isang natatanging lingkod bayan at lider sa larangan ng edukasyon na kilala sa kanyang husay, integridad at patuloy na inobasyon. Siya ay nagtapos ng Master of Public Administration, Master of Arts in Educational Management, at Doctor of Philosophy in Educational Management at tumanggap ng Outstanding Performance rating mula pa noong 2015. Bilang Senior Education Program Specialist para sa School Management, Monitoring, and Evaluation sa Schools Division Office ng Gapan City, malaki ang kanyang naging ambag sa pagpapalakas ng pamamahala at pananagutan ng mga paaralan. Siya ay kasalukuyang OIC Assistant Principal Head Teacher ng San Nicolas National High School. Isang leader na nagsusulong ng transparency, participative governance at kalidad na edukasyon. Sa kanyang patuloy na paglilingkod, pananaliksik at pagbabahagi ng kaalaman, siya ay nagsisilbing inspirasyon na kiluwaran ng kahusayan at dedikasyon sa serbisyong pangpubliko. Ang nagkamit ng 2025 Gawad Panglao Awards Most Outstanding Non-Teaching Personnel in School Governance and Operations Division
Senior Education Program Specialist ng SEO Gapan City, Ginoong Arvin D. Dizon. Pagbati sa ating 2025 Galwat Taclaw Awards, Most Outstanding Non-Teaching Personnel in School Governance and Operations Division, Ginoong Arvin B. Bizon. Maraming salamat po at muli pagbati sa lahat ng mga guro, kawani at tagapamuno sa bawat institusyon. Muli inaanyayahan po ang lahat po ng ating awardees mula sa non-teaching department po ng SEO Gapan City para sa ating group photo op. Muli pagbati sa ating mga non-teaching personnel mula sa SEO Gapan City. Sa pagpapatuloy ng ating makabuluhang pagtitipon, atin namang bibigyang parangal ang mga paaralan na nagsisilbing tunay na tanglaw ng kaalaman, disiplina at malasakit sa bawat mag-aral at sa komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Ang School Categories Award ng 2025 Galwat Taclaw Awards ay pagkilala sa mga paaralang nagpakita ng kahusayan, inobasyon at sama-samang pagkilos sa pagtutugulog ng dekalidad na edukasyon. Mga iginagalang na panauhin ating saksihan at bigyang pugay ang mga paaralang napili bilang mga natatanging liwanag ng edukasyon sa School Categories Awards ng 2025 Galwat Taclaw Awards. Sa kategoryang ito, kinikilala ang isang paaralang elementarya na nagpakita ng pambihirang husay at malasakit sa pagpapatupad ng mga learning intervention programs na tumutugon sa tunay na pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng maagap, makabago at sistematikong mga interbensyon sa pagbasa, pagbibilang at iba pang mga kasanayang fundamental, napakalakas ng paaralang ito at ito ang naging kakayahan ng mga bata na matuto, umunlad at magtagumpay. Ipinamalas nila ang paniniwalang walang batang maiiwan at walang batang mag-aaral ang walang kakayahang umangat dahil sila ay bibigyan ng tamang gabay at suporta. Ang kanilang programa ay patunay na matibay ang ugnayan ng mga guro, punong-guro at mga magulang at komunidad. Ating palakpakan ang Most Outstanding School in Advancing Learning Intervention Program sa Antas Elementarya para sa 2025 Galwat Taclaw Awards ay walang iba kundi ang Gapan North Central School sa pangunguna ng kanilang school principal Madam Lucila O. Angelo.
pagbati sa Gapan North Central School sa pangunguna ng kanilang school principal for Madam Lucila O. Angulo. Ang susunod na parangal ay ginagawad sa isang paaralang sekundarya na nanguna sa pagpapatupad ng mga learning intervention programs na tumutugon sa iba't ibang hamon sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa antas sekundarya. Sa pamamagitan ng malinaw na datos, makabagong estratehiya at tuloy-tuloy na suporta, matagumpay na naipatupad ng paaralang ito ang mga programang nagpapalakas sa kasanayan sa pagbasa, pag-unawa, numeracy at iba pang akademikong kakayahan ng mga mag-aaral. Higit sa lahat, kanilang pinanday ang isang kultura na may malasakit at pananagutan kung saan ang bawat mag-aaral ay binibigyan ng pagkakataong magtagumpay. Ating palakpakan ang Most Outstanding School in Advancing Learning Intervention Program sa Antas Sekundarya, ang 2025 Gawad Panglao Awards ay ang Juan Arluwag Memorial High School Junior High School sa pangunguna ng ilang school principal for Ginoong Richard M. Galang. Muli, pagbati sa Juan Arluwag Memorial High School Junior High School sa pangunguna ng ating school principal for Ginoong Richard M. Galang. Ang susunod na parangal ay gagawad sa isang paaralang elementarya na nagpakita ng kahusayan, disiplina at integridad sa paghahanda at napapanahong pagsusumite ng financial accountability reports. Sa pamamagitan ng maayos na dokumentasyon, tumpak na talaan at mahigpit na pagsunod sa mga alituntunin, ipinamalas ng paaralang ito ang mataas na antas ng pananagot ng pinansyal at pagiging tapat sa pamamahala ng pondo ng paaralan. Ang kanilang pagsisikap ay patunay na wasto ang paggamit ng pondo ay mayroong mahalagang pundasyon ng maayos na serbisyo at makalidad na edukasyon. Ang 2025 Gawad Panglao Awards Most Outstanding School in Financial Accountability Report submission sa Antas Elementarya ay walang iba kung hindi ang Gapan East Integrated School. Sa pangunguna ng kanilang school principal for Madam Julita J. Aguilar. Pagbati sa 2025 Gawad Panglao Awards, Most Outstanding School in Financial Accountability Report Submission, Gapan East Integrated School sa pangunguna ni Madam Julita J. Aguilar. Ang susunod na parangal ay ginagawad sa isang paaralang elementarya na nagtaguyod ng isang ligtas, inklusibo at mapagkalingang kapaligiran kung saan ang bawat bata ay iginagalang, pinakikinggan at binibigyang pagpapahalaga. Sa pamamagitan ng mga programang nakasentro sa karapatan at kapakanan ng mga bata, positibong disiplina, aktibong partisipasyon ng mga magulang at malasakit na pamumuno, naging tahanan ng pagkatuto ang paaralang ito. Isang lugar kung saan ang mga mag-aaral ay malayang matuto, magpahayag at mangarap. Ang 2025 Gawad Panglao Awards Most
Outstanding Child-Friendly School sa Antas Elementarya ay iginagawad sa San Roque Elementary School sa pangunguna ng kanilang school principal po, Madam Bovina S.J. Mateo. Muli, pagbati sa 2025 Gawad Tanglaw Awards Most Outstanding Child-Friendly School, Antas Elementarya, San Roque Elementary School sa pangunguna ni Madam Bovina S.J. Mateo. Ang kanilang inisyatiba ay sumasalamin sa paniniwalang ang isang child-friendly school ay lugar kung saan ang bawat mag-aaral ay ligtas na kapagpapahayag ng kanilang sarili, may boses sa pamayanan at ginagabayan tungo sa pagiging responsableng mamamayan. Mga panauhin, ang Most Outstanding Child-Friendly School Antas Sekundarya ay ginagawad sa Juan Orliog Memorial High School, Junior High School sa pangunguna ng kanilang school principal po, Noong Richard M. Galang. Muli, pagbati sa 2025 Gawad Tanglaw Most Outstanding Child-Friendly School Antas Sekundarya, Juan Orliog Memorial High School, Junior High School sa pangunguna ni Ginoong Richard M. Galang. Ang kanilang mga partnership at linkages ay patunay na ang edukasyon ay mas nagiging epektibo kapag ito ay pinagtutulungan. Isang sama-samang adhikain para sa kapakanan at kinabukasan ng mga bata. Ang Most Outstanding School in Partnership and Linkages sa Antas Elementarya para sa 2025 Gawad Tanglaw Awards ay ginagawad sa Gapan East Integrated School sa pangunguna ng kanilang school principal po, Madam Julita J. Aguilar. Muli, pagbati sa Most Outstanding School in Partnership and Linkages sa Antas Elementarya, Gapan East Integrated School sa pangunguna ni Madam Julita J. Aguilar. Para naman sa Antas Sekundarya, ang kanilang mga inisyatiba ay patunay na ang edukasyon ay nagiging mas makabuluhan kapag ito ay sinusuportahan ng sama-samang pagkilos at pananagutan. Isang tunay na kolaborasyon para sa kasalukuyan at kinabukasan ng kabataan. Mga ginagalang na panauhin, ang Most Outstanding School in Partnership and Linkages sa Antas Sekundarya para sa 2025 Gawad Tanglaw Awards ay walang iba kung hindi ang Juan Orliog Memorial High School, Junior High School sa pangunguna ng aming school principal po, Noong Richard M. Galang. Muli, pagbati sa ating
Awardees mula sa Warner Liwag Memorial High School, Ginoong Richard M. Galang, nayahan po muli ang ating mga school heads tumanggap po ng kanilang mga awards sa kanilang mga paaralan para po sa group photo op. Muling pagbati sa ating mga most outstanding schools sa panguna ng mga school heads mula sa Antas Elementarya at Antas Sekundarya. Ang susunod na bahagi ng programa ay inaanyayahan pang manatili ang ating SDS, ASDS, CID at SGOD Chief dahil ito po ay isang sorpresang pagkilala po sa isa po sa ating mga kasamahan ito po sa ating dibisyon ng lungsod. Muli inaanyayahan po ang ating pong mga hepe at ang SES at ASDS po. Ang susunod na bahagi ng programa ay isang espesyal na sorpresa bilang pasasalamat at pagkilala sa isang taong naglaan ng kanyang maraming taon ng serbisyo, malasakit at inspirasyon. Isang munting handog na puno ng pagmamahal at pasasalamat para sa kanyang mga alaala, sakripisyo at legasiyang iiwan. Inaanyayahan po namin ang lahat na nagsitayo at bigyan ng masigabong palakpakan ang Senior Education Program Specialist ng SCO Gapan City, walang iba ang ating retiree, Madam Lourdelisa G. Eser. Hayaan niyo po akong basahin ang nilalaman ng sertipiko. Certificate of Recognition is presented to Lourdelisa G. Eser, Senior Education Program Specialist, Human Resource Development and Planning and Research Unit. In grateful recognition on her 26 years and 11 months of service in the Department of Education, Schools Division Office of Gapan City, and her tireless efforts, professionalism, and valuable contributions in accomplishing the noble mission of the department to create quality education among the youth. Given this day, December 18, 2025, at Hotel Consuelo, Santa Rosa, signed Enrique E. Angeles Jr. PhD sa Sussex Schools Division Superintendent. Muli, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan si Ma'am Lourdelisa G. Eser. Muli, maraming salamat po sa ating pong Schools Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent, CID and SGOD Chief. And again, congratulations po, Madam Lourdelisa G. Eser. Mga iginagalang na panauhin sa pagtatapos ng ating makabuluhang pagtitipon ngayong hapon, ating pangbibigyang daan ang isang mensahe ng pasasalamat, inspirasyon at paggabay mula sa ating tagapagpatupad at katuwang sa edukasyon. Ating palakpakan ng Schools Governance and Operations Division Chief, Madam Astrida M. Bernabé.
sa walang sawang pagsusulong ng kahusayan sa pamamahala sa ating mga paaralan. Thank you po sa ating mahusay na MC. Sa atin po na lahat, lalong-lalo na po ang ating pinagtititagan ng dalawang boss na kasama natin si Ricky at si Ma'am Beth. Lalo at higit sa ating mga binigyang papuri, mga natatanging kawani ng SDO Gapan City, sa lahat ng mga school heads, sa lahat ng mga SDO personnel, isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Sa pagtatapos po ng makabuluhang pagdiriwang na ito, muli nating pinatunayan na ang liwanag ng edukasyon ay patuloy na nagniningning dahil sa mga taong buong pusong naglilingkod, mga guro, mga punong guro, kawani, at paaralang hindi nagsasawang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga mag-aaral at sa buong komunidad. Ang mga parangal na iginawad ngayong araw mula sa natatanging mga guro sa iba't ibang antas, mga hangwarang pinuno, pang-edukasyon, masisipag na non-teaching personnel, hanggang sa mga paaralang kinilala sa kahusayan, sa pamamahala, inklusibong edukasyon, child-friendly na kapaligiran, at matatag na pakikipag-ugnayan ay patunay na ang tunay na tagumpay sa edukasyon ay bunga ng sama-samang pagkilos, malasakit at dedikasyon. Ang 2025 Gawad Panlaw ay hindi lamang pagkilala sa mga nagawa, kung hindi isang paanyaya sa lahat na ipagpatuloy ang pagiging ilaw na gumagabay, nagbubukas ng isipan at humuhubog ng kinabukasan. Naway magsilbi itong inspirasyon upang mas paigtingin pa natin ang ating adhikain para sa dekalidad, makatao at inklusibong edukasyon. Ang alam ng mga tagapagtaguyod at tagapag-organisa ng programang ito, taos-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng naging bahagi ng tagumpay ng hapon ito, sa mga awardees, nominators, mga evaluators, at sa bawat isa na patuloy na naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon. Muli, binabati namin ang lahat ng pinarangalan. Naway magpatuloy kayong maging tanglaw ng karunungan, dangal at serbisyo. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga natatanging awardee. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po, Madam Astrida M. Bernabe. Upang magbigay ng kanyang mensahe at pasasalamat, tinatawagan ng isa sa mga Senior Education Program Specialist ng SDO Gapan City, Madam Flor Delisa G. Esro. Sa hapong pong ito, hindi lamang po tayo nagbigay ng parangal, ipinagdiwang natin ang mga taong naging ilaw sa maraming dilim, pagod at hamon ng edukasyon. Sa bawat guro, kawani, punong guro, at katuwang ng SDO Gapan City, maraming salamat po. Kayo ang dahilan
kung bakit sa kabila ng lahat, patuloy tayong bumabangon, patuloy tayong naglilingkod para sa mga batang umaasa sa atin. Buong puso rin po ako nagpapasalamat sa ating Schools Division Superintendent, Dr. Enrique E. Angeles Jr., sa Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Elizabeth O. Latorilla, sa ating CID Chief, Madam Mary Ruth S. Salonga, at sa aking pong SGOD Chief, Madam Astrida M. Bernabe. Maraming salamat po sa tiwala, sa paggabay, at sa panumunang may puso. Sa ilalim ng inyong pamumuno, ang trabaho ay naging misyon at ang misyon ay naging pagmamahal. Hindi po ito madali dahil ang SDO Gapan City ay hindi lamang naging opisina para sa akin, kundi naging pamilya, naging tahanan, naging bahagi ng aking pagkatao. Sa hapon pong ito, ako po ay nagpapaalam na sa aking kaktibong paglilingkod. Bitbit ko po ang maraming alaala, mga tagumpay, mga pagsubok, mga tawanan, at pati mga luha. Ngunit higit sa lahat, bitbit ko ang malalim na pagmamahal na naging bahagi ako ng SDO Gapan City na may puso, may malasakit at may panindigan. Basta galing Gapan, galing Gapan. Habang ako po'y nagpapaalam, mananatili ang aking panalangin na ang liwanag ng edukasyon sa Gapan City ay patuloy pang magningning sa bawat silid-aralan, sa bawat tanggapan at sa bawat puso hanggang maglingkod. Maraming salamat po. Mabuhay ang edukasyon at mabuhay ang SDO Gapan City. Maraming salamat po, Ma'am Flor Delisa G. Esser. Tunay pong makabuluhan at puno ng inspirasyon ang hapong ito. Sa bawat parangal na naibigay, ating naiparating ang pasasalamat. Kaya naman upang magbigay ng kanyang mensahe, narito po. Nanyayahan po ang ating Schools Division Superintendent, Dr. Enrique Angeles Jr. Sorry, medyo na-deviate ang ating program, but I just want also to give honor to our colleague, a retired principal, so that she can give her last message and testament to all of us. Kung kanino niya ipamamana po yung napakalaking ginto niya sa leeg ngayong hapong ito. Actually, the division a plan about sa mga retired natin na teaching and non-teaching personnel. Pero dahil nandito nag-segue tayo, para at least ay maparangalan din natin at makilala na isa din sa haligi ng DepEd Gapan City ay nagretiro rin last December 13. Actually, si Ma'am Flor ay December 31 pa naman. Kaya, hindi ka pa sigurado kung magre-retiro ka. Nag-message ka na, kaya wala nang urungan. So, dahil ito sigurado ng retired, halika na, magsalita ka na, Ma'am Lucy. Palakpakan po natin si Ma'am Lucy na kahit retired na, ay nandito rito pa rin, kasama natin at rumisib ng dalawang award ba? Okay. So, palakpakan po natin. Tayo pong lahat ay magsitayo at bigyan natin ng parangal ang isa natin sa ating mga kasamaan. Ang nagbabalik, Ma'am Lucy, para sa kanyang mensahe. Huwag ka na umiyak, ha? At may plano po tayo sa mga retired. Mag-uusap kami ni Michelle dahil this is a part of ano tawag natin doon, Michelle? Pagka mayroong wine-welcome, mayroon din pinagpapaalaman. Part ito ng civil service. Hindi succession, yun ay actually dapat in-interview nyo si Ma'am Flor kung ano hindi niya nagustuhan sa DepEd. In-interview nyo si Ma'am Lucy kung ano pa yung dapat na i-improve sa DepEd. So that mayroon silang, kasi hindi na sila matatakot magsalita kapag ka-retired na sila. Kung sasabihin nila napaka-visit ng SDS.
Oh. Hindi naman. Kaya nga hindi na kita binigyan ng panahon para interviewin. Okay. Palakpakan po natin si Ma'am Lucy. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sabi nga ni Sir, huwag iiyak. Mahirap magsalita. Ang isang nagretiro, magsasalita na ganito, talagang maiiyak kayo kasi yung nakagawian namin sa susunod na araw, hindi na. Katulad nito, no? Kaya ako nagawi dito o naanyayahan dito kasi awardee ang Gapan North. Ala pa namang principal ang Gapan North, andun pa rin ako, gumagawa kami, kaya ako yung nakarating. Ngayon, nakita namin si Ma'am Flor, ginawanan, bakit pa naman kami naman ni Abe Jolette, nakatawaan namin, bakit si Ma'am Flor lang ang inanuwanan nyo? Sa halip na hindi na ako magsalita dito, no? Nagsalita tuloy bigla. Ikaw, Abay, kasi tanong ng tanong. Sa lamang naman po ang masasabi ko, no? Ako'y nagretiro, sabi ko nga sa inyo, ang pagre-retiro, kailangan magretiro ka ng may flying colors. May flying colors. May flying, kung ano pumaply sa inyo, no? Yung bang aalis ka ng departamento nang maipagmamalaki mo na ikaw ay may naiwanan. May legacy ka na iiwanan sa iyong paaralan, may legacy kang iiwanan sa iyong mga guro, at may legacy kang iiwanan sa mga bata at komunidad. Kung ikaw ay isang punong guro na nanilbihan ka doon sa isang paaralan na hindi mo naman nakita kung ano ba ang nagawa mo, yon ay isang malungkot na pagre-retiro. Sabi ko nga, hindi ko naman ako mahirap magyabang. Sa loob ng halimbawa ng ilang taong pananungkulan, iba-iba ang kultura ng bawat school. Mayroong school na madaling pakisamahan, may school na mahirap pakisamahan, at may school na lahat ng galaw mo ay pinakikialaman. Doon lahat ay ibubuhos mo lahat ang kakayanan mo upang mapagtanggupayan mo yung lahat ng paraan at kung paano ka makare-recover doon sa mga kultura nila. Sabi nga nung isang nagretirong SDS, hindi lahat ng matatagpuan nyo sa paaralan ay Pasko. Kapag ang Pasko, lagi tayo nagdiriwang, masaya, no? Kailangan din ay matikman natin ang mahal na araw. Andun yung nagsisentimiento ka, alam mo na may mahal na araw, mag-a-abstinence ka, lahat na ng kalungkutan mararamdaman mo, no? Kaya sabi nga ni Sir, wala na sa DepEd, sabihin ko na yung gusto kong sabihin sa DepEd. Magre-retiro ako na ako ay may passion sa DepEd. Kahit ang iuto sa akin ng nakatataas, susunod ako kasi andun yung passion ko. Halos doon na nga ako matulog. Doon ako matulog sa paaralan para maayos ko yun, ano? Hindi naman sa pagmamalaki, lahat ng eskwelahan kong daanan, mukha namang gumanda. Mukha namang maayos, no? Yun lang ang maipagmamalaki ko. Tsaka yung mga EPS na yan, mahal na mahal ko sila kasi kahit yutos sila sa akin. O ang SDS, kahit yutos, kahit magalit sa akin, kahit binubuli ako ni Sir, sige, tuloy pa rin, ang huli natin yung mga non-reader. Doon talaga malaking challenge yun, ipinost ni Sir. Kasi yung mga dati, hindi nagpo-post. Naku, Diyos ko po, ipo-post. Sa amin ay 200 yata. Pero yun ay totohanan namin nire-report kasi na-report kami nung high school na meron kaming non-reader. Ngayon, gumawa kami yung award namin, totoo yun. Hindi ko inano yun, hindi ko pinilit, Gumawa kami ng mga intervention na para mapaanuhan namin yung bata. Natutuwa kami ngayon, yung dating 200 na yun, alam niyo kung ilan na lang? 40. Totohanan din yun. Kahit na mag-monitor si Sir Ricky, kahit si Ma'am mag-monitor sila. Ako lang ang bantayan ko pa yung bata, kurutin ko pa to, magbasa ka,
ganon. Natutuwa ako, kaya magre-retiro ako ng masaya. Kasi lahat ng paaralan kong pinuntahan, napaunlad ko naman. Sa akin, kaalaman yun, hindi ko lang alam kung sa kanila. Pati kay Ma'am Asren, natutuwa ako. Kasi yung dumalaw yung PESPA noon, maganda yung kanyang pagkakapaliwanag sa akin na ako ay isang principal na may golden dots. Hindi na nakalimutan ng mga kasamahan kong principal doon yun. Kaya pag nagpunta sila sa North, hinahanap nila yung may golden dots. Tingin ko naman okay naman, nagandahan naman sila, no? Kaya pagka may nagpupunta doon, nagbe-benchmark, tinitingnan na yung library, yung aking mga tiles na red. Kung malilibot kayo ngayon, kaya ako yung tuwang-tuwa, at ako yung nagretiro, kumpleto lahat yung simento na red. Hindi ba, palakpakan nyo naman doon. Kumpleto yun, ano? Kaya yung pupunta doon, sabi nga ni Ma'am ASDS, focus na lang sa curriculum kasi magaganda na yung classroom nila, magaganda na yung paligid. Kaya wala nang magiging problema doon sa paligid. Andun na ngayon sa 40 batang medyo mga medyo alagain pa. Pero natutuwa ako, pero inyo 200 yon. Kung ano-ano nga intervention na ginawa. Pero nagpunta sila, sir, ayan patunay, hindi ako nag-iimbento ha, talagang hindi totoo. Nag-monitor sila, Sir Alex. Ay, totoo, maganda, sinabi ng teacher, nakababasa na po, dati hindi. O, di ba? Yun ay isang legacy nyo na iiwanan sa paaralan. Sasabihin ng mga magulang, yung pong principal nyo, wala pong ginawa kundi maglibot. Wala pong ginawa kundi magpabasa. Matuwa kayo doon, ano? Ang pangit. Yung principal na yun, ubod ang tamad. Alang ginawa kundi manghingi ng donasyon. Alang doon kayo malungkot. Kaya sana mga kasamahan ko, huwag kayong magagalit sa pinagsasasabi ko dito. No? Pero yun ang ating lakaran. Ano? Papasok ka sa paaralan o papasok ka bilang punong guro, manipis pa yung mukha mo. Pero pag kami nagretiro na, mukhang makapal na. Kaya pinaayos ko yung mukha ko ng konti, pinanipis ko lang ng konti. Ano? Kasi tutuhanan nyo, kasi lahat ng paraan gagawin natin. Ano? Kaya yun, kaya kanina nung nakita namin na pinarangalan si Ma'am Flor, aba, hindi ako papahayag ako. Ako din. Masama pala pagsasalitain pa ako din ni Sir. Pero pinipilit kong huwag maiyak. Kasi masaya akong magre-retiro. At saka yung mga naging kasama ko ngayon nandito sa na to. Natutuwa ako at makita ko man kayo, hindi ko kayo tatalikuran. Pupuntahan ko pa kayo at I miss you so much. O, di po ba? Kesa naman doon sa wala naman akong nakababag dito sa lugar na to, sa Lupon. Yung bang pag nakita mo sa, ala-ala kasi tayong kasamang ibang nagretiro. Pero kasi mga nagretiro, no, na nakagalit yung grupo na yon. Nakagalit yung grupo nito, no? Aalis kayo sa DepEd nang wala kayong kasama ang loob. Isa din yon, ano? Isang maganda din yon. Kaya kung kayo magsisipag-retiro na, huwag muna kayo makikipagbabag. Yun lang ang pilitin natin. Ang babait ba naman ng mga EPS na yon? Ang babait ni Sir, ang bait ni Sir, ang bait ni Ma'am. Ano pa, ala naman akong maihahadlang na. Sabi nga ni Sir, sabihin ko na pangit dahil ako'y magre-retiro na. I love you, Sir. Kahit na ako'y binubuli mo lagi. Ano? Kaya si Madam Friendship ko, mamimiss po kita. At saka po lahat po ng EPS, talagang mamimiss ko talaga. Kasi iba yung nasa serbisyo tayo, no? Maalala mo sila. Maalala mo yung mga kasamahan mo na ngayon pa nga lang parang nakalayo na ako, ganun ang pakiramdam. Ganun pala. Pero mag-a-apply ako, magtuturo uli ako kahit magalit kayo, magtuturo ko talaga. Pero ngayon, tatapusin ko na yung akin. Tatapusin ko na yung speech ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Luchi. Nakibukay na po. Maraming salamat po, Madam Lucila O. Angelo, and happy retirement po.
Sa pagtatapos po ng ating programa, dalangin natin na ang diwa ng pagkilala, dedikasyon at pagmamahal sa edukasyon ay patuloy na magiging gabay sa ating pang-araw-araw na gawain. Naway magsilbi po tayong inspirasyon at ang bawat kwento natin ng tagumpay na ating nasaksihan ngayong hapon ay lalo pa nating pagbutihin upang ang serbisyo at pag-aalaga ay madama ng ating mga mag-aaral. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Maria Olivine Ortiz. Ito po ang 2025 Gawad Tanglaw Awards para nga sa mga natatanging liwanag ng edukasyon. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Padayon. Congratulations po.